Posible pa kayang mapisa kung more than a month na nakaimbak ang mga itlog sa chiller? Yun ang malalaman natin sa video na ito. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga ka-backyard. Ngayon po ay kung mapapansin ninyo ang pamamaraan ko ng paglilinis ng mga itlog upang masigurado natin na maganda at maayos silang mapipisa. Una pa lang, bago natin iimbak ang mga itlog na ating na-harvest, ay siguraduhin na nating malinis ang mga ito. Nang sa ganun, may iwasan natin ang pagkabugok ng mga itlog. Mga ka-backyard, dahil kapag nagsalang tayo ng maduduming itlog, ay may posibilidad na hindi ito mag-develop dahil nagpe-penetrate ang mga bacteria sa loob nito. Sa ganitong paraan ay may iwasan natin na kumakontaminate ang ating incubator. Pansin nyo po ba na kapag ang incubator natin ay madumi at hindi na di-disinfect ay mababa na din ang hatching rate nito dahil puno ng bacteria ang incubator at contaminated ang mga itlog na isinasalang natin. Ngayon naman po, after natin na mailabas sa chiller yung mga itlog na naisalang natin or naimbak natin ng sobra sa isang buwan, hahayaan lang po natin sila dito hanggang sa sila ay matuyo. At pwede na natin silang isalang sa incubator. So mapapansin po ninyo mga ka-backyard, walang kahit na anong dumi yung ating mga itlog para na sa ganon maiwasan natin na mabugok sila. Meron kasing mga itlog na healthy naman sana, yun nga lang ay nadumihan, naiputan or whatsoever sa nest, no? So yun po yung mga nagko-cause ng pagkabugok ng mga itlog dahil yung bacteria nagpe-penetrate sa loob mismo ng similya. So yan po, ayan o, malinis na at pinapatuyo na lang natin. Hindi ko na po sila pupunasan, ganyan na lang hanggang sa sila ay matuyo. So isasalang natin sila dito sa bago nating incubator na 60 to 80 capacity dahil itong ating maliit dito ay punong-puno na. Ayan po, ito po yung mapapakita ko sa inyo or naipakita ko na sa inyo kung anong naging resulta nung parati nating pagbubukas. So, ang goal ng video na ito ay may pakita po sa inyo ang resulta kung hindi natin bubuksan ang incubator sa kanyang hatching period. So, target po natin na at least maka 90% hatching rate tayo sa batch na ito. Dahil ito po yung pinakita ko sa inyo sa latest upload natin na naging resulta ng parati nating pagbubukas ng incubator. So, lahat sila ay halos hindi po napisa, no? Nalunod. So, dito sa batch na ito ay hindi po natin yan bubuksan kapag ito ay nag-start na mag-hatch. So, ginawa ko ang video na yon para sa mga taong parating nagsasabi na akala ko ba bawal buksan, ba't binubuksan mo? So, nakita nyo po ang resulta, wala pong magandang naidulot ang ating parating pagbubukas ng incubator. So, meron po tayong glass dito for viewing para dito natin sila i-monitor or sisilipin once na gusto natin. So, after 15 days, dun lamang po ako nag-candling, no? So, mapapansin po ninyo, wala pong pumutok kahit isa dahil fresh po at malinis ang mga isinalang natin dito sa ating incubator. So, yan, nag-start na silang mag-peep. At ito na yung last na pagbubukas natin. So, lalakdown na natin to, hindi na natin ito bubuksan pa. So, ang hatching rate natin mga ka-backyard ay magbe-base tayo dito sa may mga similya. So, yung mga walang similya ay hindi po yan counted kapag tayo ay magre-rate kung ilan ba ang percentage ng hatch rate or hatching rate ng ating incubator. Dahil yun ay walang similya, talagang wala yun possibility na mapisa. So, dito tayo target natin at least 90%. So, nag-start na po silang lumabas. So, yan sila ngayon.
At kung mapapansin po ninyo, hindi natin binubuksan ang ating incubator. Yan pa din yan. At dito lang tayo sa ating glass, nagmo-monitor, no? Dito lang natin sinisilip. Unlike sa mga ibang videos ko na talagang pinapakita ko sa inyo, para po yun sa inyo, mga ka-backyard, no? Para makita nyo yung loob, sitwasyon sa loob ng incubator, at hindi ko na po iniisip yung mangyayari sa mga papisa natin. So, ngayon, kung mapapansin po ninyo, halos lahat na sila ay may crack. Ayan, nag-i-start na silang mag-crack. At ngayong umaga, ay ayan na po, no? Nagsilabasan na lahat yung ating mga sisiw. So since maayos, maganda yung moisture sa loob ng ating incubator, ay successfully lahat sila ay lumabas na. Pero may makikita pa rin akong hindi pa nagpip or wala pa talagang sisiw na lumalabas. O yan. Pero parang nakuha na natin yung ating target na 90% hatching rate. Ayan, may tatlo pa sa ilalim. At meron ding bibe, yun, no? Lumabas na yung ating duck. So ito po yung ating mga papisa. So 30 days, sobra ng isang buwan yung ating mga itlog na nakasalang sa ref or nakaimbak sa ref. Pero ayan po, kung mapapansin ninyo, lahat sila ay nagpisa pa rin, no? Walang pumutok, walang mabahong itlog na alis natin. Ito hindi pa nakalabas. Ito ay Muscovy duck. Ayan, no? So, compared dun sa isang video natin na halos patay lahat dahil nga po lagi natin binubuksan, ito yung resulta kapag hindi natin binuksan ang ating incubator. Kaya nga po sabi ko nga po sa inyo na kapag may nag-hatch na, ay huwag na po natin bubuksan dahil malaki po ang magiging epekto nun sa ating mga papisa. Ayan sila, healthy, malalakas, ano? At masisigla. So, may mangilan-gilan pa na hindi napipisa. Pero ayan, okay na ako dito, no? Okay na po yung hatching rate na yan para sa akin dahil sobrang dami na nila. At may mga kasunod pa. Ito, mahina pa to. Panigurado ay kakapisa lang kanina. So, ngayon ay 20 days nila. Nagsilabasan na po sila, no? 18 days so nag-start sila mag-peep. Ngayon ay 20 days. Kaya nga po sabi ko sa inyo mga ka-backyard, depende yan sa ganda ng incubator natin. Yung iba, 21 days dun pa lang po nag-hatch. Yung atin, 18 days nag-start na sila mag-peep. At ngayon, 20 days nagsilabasan na po sila. Ngayon naman, para hindi po magulo yung ating mga napipisa pa lang, ay ilalagay ko na sila dito sa box, no? So, dito na sila at pwede na silang pakainin once na malalakas na po. Isang araw, pwede na silang pakainin, mga kabakter. Nga po pala, baka nagtataka kayo bakit kasabay ng bibe yung mga sisiw na napisa. Yung bibe po na yan ay kinuha ko lang dun sa kanilang nest, no? Dahil sa sobrang dami na ng egg, hindi na po kaya nung mother duck na incubate yung mga itlog niya. So, yung mga lumalabas ay kinuha ko na. So, siguro ay nalimliman na niya yan. Kaya nakisabay na sa mga sisiw natin na nag-hatch.
So, ito na po yung mga na-harvest natin sa ating incubator. At itatabi na muna natin ito dahil hindi na sila pwede manatili dito sa kanilang incubator dahil may mga nag-hatch pa, no? So, hindi ko muna tatanggalin yung mga shell niyan. Bukas na lang. Dito sa maliit ay sobrang puno na naman po, no? Ang dami natin kasing mga hen at talagang season nila ngayon. Ayan. Mix to ng Rhode Island Red at may mga mangilan-ngilan na decal brown. So, yun lamang po sa ngayon, mga ka-backyard. Sana ay may na-share na naman akong konting knowledge sa inyo. Happy farming and happy breeding po sa ating lahat.